Okay, alright. Update po tayo sa Kim Poga na for today, guys. Heto guys, na-perform po sila Kim Chu at saka si Paolo Avellino sa ASAP All Out ASAP, guys. Sa 2000 sa February yun, guys, ay wow na wow, February 1st, nag-perform po sila sa ASAP. Wow, super duper kilig ang mga netizen. Dami mga netizen po ang sumusubaybay sa kanila at sila po ay nakasuot ng kulay brown. Aba, sobrang sweet ang dalawa. Hindi mo talaga ma-imagine na yung bang nakatira na sila sa isang bubong. In fairness naman kay Paolo Avellino, guys, kitang-kita mo naman dito yung kasiyahan sa kanyang mukha na halos hindi na maipinta yung kanyang saya. Lalong-lalo na si Kim Chu, guys. Kita nyo naman si Kim Chu din, aba, my God. Sobrang kilig. Lahat ng mga netizen dito, guys, ay kinikilig habang pinapanood yung dalawa. In fairness naman sa kanila, bagay na bagay naman nila yung kanilang kasuotan. At hindi lang po yan, guys, marami ding papuri ang kanilang natanggap dahil kahit gaano man kadaming kanilang mga problema sa buhay, ay kita mo naman sa kanilang mukha na hindi sila apektado or affected. In fairness naman sa kanila, guys, ay ang galing nilang kumanta. Si Kim Chu talaga, dinala niya talaga si Paolo Avellino sa lahat ng bagay. At saka si Paolo naman, guys, ay nakikita mo dito na sobrang saya din. Bagay na bagay sila kasi ayon nga dito sa ating legit na sources ay si Paolo Avellino daw, guys, ay under kay Kim Chu. Aba, nakakatuwa no, yung bang under si Paolo kay Kim Chu. In fairness naman kay Kim Chu, guys, is marunong talaga siyang umawak ng relasyon eh. Maraming mga netizen ang nagsasabi na si Kim Chu talaga ay marunong umawak ng relasyon kasi hanggat maaari ayaw niya na may mga something else or something na hindi ba or wala sana siyang marinig ng mga ibang kwento or mga negativity. Kasi nga si Kim Chu sa 12 years na kanilang relasyon si Yan Lim ay halos si Kim Chu yung naghawak sa kanilang relasyon. Tita mo naman yung impluensya ni Kim Chu sa kanila, guys, ha. Yung impluensya ni Kim Chu kay Paolo na halos lahat ng mga gusto ni Kim Chu, guys, ay nasusunod. At in fairness naman kay Paolo Avellino ay sobrang pip talaga niya. Isipin mo to, ha. Yung halos hindi na siya makapag-decide. Ayon nga dito sa ating legit na sources, bago daw mag-decide si Paolo Avellino ay dapat kailangan pang sabihin kay Kim Chu para may kumpirmasyon. Yun yung pinaka maganda, guys, kahit nag-away na kayo or may tampuhan man kayo, is always respect each and every one of us. Kasi nga, siyempre, karelasyon mo yung tao eh. Ano ba yung role niya sa'yo, diba? Yun yung magandang sabihin at magandang way. Dahil, kung nire-respeto mo yung partner mo, hindi lamang ikaw na yung mag-decision dyan, kundi kayong dalawa. Kaya nga ganyan naman yung ginagawa ni Paolo Avellino kay Kim Chu na hindi lahat ng mga bagay na kahit sinabi man kay Paolo Avellino, mapadesisyon man yan ng pamilya or mapadesisyon man yan kung ano-ano, nandiyan pa rin si Kim Chu, ginagabayan niya pa rin siya. You know, yung the terms is yung positive way ba? Yung magandang way or gawin yung magandang lahat ba? Para sa ganun ay walang tampuhan at saka walang awayan. Kasi nga nakakasira sa isang relasyon, guys, base sa ating obserbasyon, guys, nakakasira sa isang relasyon, guys, ay yung naglilihim ka at saka yung hindi mo nire-respeto yung partner mo. Yan yung nakakasira. Kasi pag may mga lihim ka na kahit malit man yan or kung ano man na lihim yan, malalaman at malalaman ng partner mo yan. O diba, betrayal of trust na yan. Yan yung sinasabi na ang hirap ibalik yung trust pag siya ay yung gumawa ng mga babalaghan na ayaw mo. Kahit anumang gawin yung maganda niyan or mabuti, kung nagawa naman yan na
nakapaglihim siya or something na ganun. Aba, syempre, ibang usapan na yun, guys. Kaya na si Paolo Avellino is may transparency kay Kim Chiu kasi nga may trust issues si Kim Chiu kay Sian din, diba? At yun naman po, guys, yung iniiwasan ni Paolo Avellino na mangyari at nibalik kay Kim Chiu lahat ng mga yun. Maraming nantinad sa kabaitan ni Paolo Avellino kay Kim Chiu, guys, dahil kahit papaano, kahit sinabi nila na napaka-under niya patuloy pa rin siya at hindi pa rin siya nababago sa kanyang galing. Isipin ninyo to, guys, si Paolo Avellino, guys, ay lahat ng mga naging ex na is very long term naman. Pero hindi naman as in na nagtagal na it long last na 7 years hanggang siguro sa 3 years to 4 years na naman, maybe 5 years, ganun po, guys. Pero hindi siya yung nakikipag-break, walang ganun na eksena. Siya kasi, guys, yung tipong marunong siya magdala at higit sa lahat ay alam niya kung paano niya sayawin lahat ng mga bagay. Kaya na sabi ng mga fans dito, guys, na si Paolo Avellino ay alam niyang respetuhin yung kanyang mga ex. Hindi man siya nagsisalita, guys. Hindi kagaya ng mga iba dyan na syempre yung ex mo galit ka sa kanya, iniwan ka. Tapos, yung inahaway mo na siya or something na hindi mo na alam yung pinagsasabi. Pero yung fairness naman kay Paolo ay hindi naman ganun si Paolo, guys. Kitang-kita naman natin yung differentiate kay Paolo. Nakita naman natin kung gaano naman siya kabait sa lahat ng bagay. At saka, in fairness naman kay Paolo, sobrang bait niya. Dahil nakita naman natin kung gaano siya kahusay magdala ng kanilang relasyon. Kahit nga may mga tampuhan ng mga dalawang ito, guys, ayon dito sa ating legit na sources, may mga tampuhan yung dalawang ito. Pero, sinusuyo pa rin siya ni Paolo Avellino, binibigyan pa rin siya ng pagkain or something, which is, feel comfortable pa rin si Kim Chiu sa kanya. Hindi man siya yung tao na kung nagkaroon sila ng tampuhan ay zinalayuan niya na or something, na alam mo na yung sawa na. Yung sawa na or bahala ka na dyan. Walang ganun sa kanila, guys. Kasi nga, ang iniisip ng dalawang ito, guys, ay mas better na feel comfortable pa rin sila pag magkasama silang dalawa. At hindi lamang yan, guys, yung bang pakiramdam nila na kahit may mga tampuhan, konti man lang yan or anumang klaseng tampuhan, ay naaayos pa rin nila sa isang iglap lang. Hindi yung dumadaan pa lang nilang araw, buwan, taon, at higit pa. Kaya nga, si Paolo Avellino kapag alam niyo nang nagtatampo si Kimi, kasi nga tuwing may mga ito ayon dito sa ating legit na sources, sa set kasi, siyempre hindi mo maiwasan na may mga nakakausap ka ng mga ibang tao, gaya ng mga babae, tapos may mga joke time or something na medyo happy lang ng konti ba? Yung parang iwas sa problema lang. Pero, yun nga, yung napansin nila kay Kimi, guys, na sobrang selosa niya. Kumbaga, guys, is hindi naman sa ayaw niya makipag-usap si Paolo, pero dahil nga may trust issues sa, guys, ay ayaw niya na maulit yung gano'n na sequel. Ang gusto niya kasi is yung diretso, yung kahit siguro napakanas si Paolo Avellino, kahit iwasan man siguro ni Kim Chiu, guys, na magselos, nandun na tayo kasi nga may trust issues. Kapag may trust issues kasi, guys, mahirap na kasi yan. Kumbaga is kahit anong way or kahit anong gawin ng ibang tao kapag may trust issues na, hindi na basta-basta may babalik yung tiwala. Kasi ang tiwala kasi pag yan nasira, lahat yan nasisira. At hindi na maibabalik yung dati sa inyo. Yan yung pinakamahirap pag may mga trust issues. Kaya na itong si Kimi, guys, pansin nila na medyo kapag may lumalapit kay Paolo Avellino, tingin na natin siya. Yung bang hindi niya alam or hindi niya alam kung comfortable ba siya or hindi. Pero in fairness naman kay Paolo, guys, alam niyang ganun si Kimi.
Alam niyang selosa kaya na siya na yung kusang umiiwas. Hindi siya yung alam niya na nga na selosa tapos patuloy pa ng dikit niya sa mga iba. Hindi po siya ganun. Kaya nga maraming nag-appreciate kay Paolo guys na ina-appreciate talaga yung kanyang ugali. In fairness, nung nag-perform nga sila sa ASAP, nung nagpapalit sila ng mga damit or mga something like that guys, ay doon nila napagtanto na selosa si Kimi na halos hindi niya mabitawan o kung maaari silipin niya sana si Paolo Avellino sa dressing room ng boys pero hindi naman pwede yun. Sabi nga ng mga kasama nila na showbiz nila guys na, "Oy, si Kimi nagsiselos." Bakit kaya? Sabi nila. Aba, siyempre kita mo daw, kita nila sa facial expression pa si Kim. Iba na yung ngiti eh. Pag alam mong iba na yung ngiti ng kasama mo, ibig sabihin yan, umiwas ka na. Hindi yung nandyan ka pa rin ba na yung bound. Alam mo na nga ng iba yung ngiti, patuloy ka pa rin sa ginagawa mo, di ba? Si Paolo Avellino alam niya mag-adjust pag iba na yung style ni Kim Chiu. Kita niya kasi siyempre matagal na sila magkasama. Sana sa isang bahay na lang sila. Pag alam niyang iba na yung style ni Kim Chiu guys, dun na makakaroon si Paolo Avellino ng adjustment. At saka kahit naman wala naman si Kim Chiu guys kung wala si Kim Chiu sa tabi ni Paolo Avellino talagang hinahanap niyan guys. Kung bagay kung nasaan man si Kim Chiu nandun din siya. Hindi sila yung bang hiwalay, yung hindi sila always gusto nila yung sa tabi lang nila. Yun lang yung gusto nila kasi alam niyo guys, ang pinaka-the best sa isang relasyon ay yung palagi siyang andyan sa'yo. Palaging siyang nakikita. It's a good provider also. At hindi kanya binibigyan ng sakit ng ulo. At hindi lang yan guys, yung mahal kanya ba at alam niya mag-adjust kung may mga temptation man dyan na yung bang. Siyempre ang temptation kasi anywhere yan Hindi mo yan, hindi naman lumalapit sa yung temptation kung hindi mo i-open sa iyo. Kasi pag yan ay i-open mo sa iyo, talaga ipakita niya sa iyo na ihahag ka ng temptation At dun mo makikita na pinapapasok mo na yung sakit sa ulo mo. Masarap sa umpisa ang temptation. Normal lang. Masarap. Pero at the end of the day, ang dami mo nang nasasagasaan. May nasasaktan dyan at yung taong naghintay sa'yo or yung taong nag-stick sa'yo. Even though you lose or you win, ups and down, rain or shine sa buhay ninyo ay nakakalimutan mo na dahil lang sa mga ganyan dahil lang sa temptation. Pero in fairness naman guys, si Paolo hindi naman niya kayang mangabit or mangaliwa dahil alam niya naman sa sarili niya guys na botong-boto ang kanyang pamilya kay Kim Chiu at botong-boto din yung side ni Kim Chiu maliban lang sa naririnig natin na alam na natin yun. We don't want to mention the name kasi nga mahirap naman guys. Si Paolo Avellino guys, proud na proud yung mami niya kay Kim Chiu dahil alam niya marunong siyang sayawin yung ugali ni Paolo Avellino at alam niya yung panindigan ni Paolo Avellino pagdating sa babae. Kasi nga they are already old enough. Kapag matured kasi yung isang karelasyon mo at matured ka din na karelasyon niya, swak kayo dyan guys. Lalo pag good provider at walang sakit sa ulo, kayo na kasi nga mahirap hanapin ang taong may ganyan na karakter. Madali lang hanapin yung tao guys na yung bang walang plano sa buhay. Madali lang yan. Ang dami yan sa mga application, mga buwang ganyan, mga dating apps. Ang dami yan. Halos na sa dating app guys is believe it or not, kahit naman may asawa na sila, sinasabi nilang single sila. Mga OFW din na ganon din. Ilang OFW, halos mga tambay ba, nandun sila sa apps kasi nga they are just looking for something na makaprovide sa kanila sa kanilang mga needs. At hindi na yung pagmamahal guys, kundi naghahanap lang sila ng tiyempo para sa mga kailangan nila ba, yung gamitin nila. Yun yung nasa apps.
Pero itong kay Paolo Avellino at sa kay Kim Chiu, kita mo naman kakiligan ng mga tao. Si Kimi, proud ako kay Kimi dahil alam niya kung paano sayawin yung issues, alam niya kung paano sayawin yung relasyon nila ni Paolo Avellino, at alam din niya controlling yung kanyang sarili. Diyan nga natin nakikita guys na si Kimi yung lahat-lahat ng decision eh. Kasi nga kapag dating kay Paolo guys, hindi nakakapag-decide si Paolo. Pati nga yung mother ni Paolo guys, ayon dito sa ating legit na sources yung mother ni Paolo Avellino guys ay hindi nagdadiretso kay Paolo yan, kundi nagdadiretso sila kay Kimi. Kasi nga kay Kimi naman yung holding everything, kay Kimi lahat, hindi naman kay Paolo Avellino. Kita mo naman yung adjustment ng dalawa. Pero dahil sa adjustment na yun guys, nakita naman natin lahat kung gaano katibay yung kanilang relasyon, yung kanilang pinagdadaanan noon at sa ngayon ay di hamak na malayo na ngayon. Ang lawak na ng lipad ng dalawa guys, kaya marami nang naiinggit sa kanila, lalo't nagpakasal na sila. Yan nga yung pinaka-the-best sa atin guys. Gaya ng mga senior citizen dyan guys, bago natin papatuloy yung ating update, shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat guys. Alam kong sa po yung tagamasugid na viewers natin. Paki-like and share naman po yung ating YouTube channel. Isang malaking tulong na po yan para sa ating lahat. At ang ating earnings po guys ay ibibigay po natin sa mga tao nangangailangan. Alam ko po na maraming nangangailangan sa ngayon. Sana naman, paki-like and share natin, panoorin hanggang dulo yung ating vlog. Maraming salamat guys. At God bless po sa ating lahat. And always think positive and pray because God is always for us in every day. Ang proteksyon ng Panginoon sa ating guys ang nabibigay sa atin na magandang araw at umpisa ng ating buhay sa pang-araw.